Good morning po sa inyong lahat at pagbati po ng isang magandang umagas sa inyong lahat mula po sa DFC Nagparlan under po ng District 6. Bumabati po ako ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos at napakabuti ng Panginoon. At awitan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Kami katagpuin. Narito kami, papakumbaba, masamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, masamba sa iyong pagkilos, at sa himig ng hain aming dalangin, kami katagpuin. O sa amin ang iyong kapangyarihan, iparalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubos, at sa aming kalagitna'y bumaba langitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, masamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, masa mo sa iyong pagkilos, at sa himig ng hain aming dalangin, kami katagpuin. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Purihin po ang Panginoon, at sabi sa awitin ay purihin ang iyong ngalan. Rapat lamang na purihin natin ang Panginoon sa umagang ito, at patunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati po mula sa Dorothy Nagparlan under po ng District 6. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. Tayo po ay makibukas po sa aklat ng Efeso, chapter 4, verses 17 to 32,
hanggang 27. So, salamat po sa Panginoon sa pagbibigay at pagpapahintulot po na tayo po ay gamitin sa umagang ito upang bahagi ang kabutihan ng Diyos, paalala, buhat sa kanyang mga salita. So, salamat po sa Panginoon. Good morning po sa lahat ng nasa live at rin po ang Panginoon. So, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito is about living our old life. Kasi sabi po dito, yung bagong buhay kay Kristo. So, pinamagatan ko po ito na living our old life sa hango po sa Efeso chapter 4, verses 17 to 24. So, alam naman natin no, sa buhay ngayon, sa atin buhay Kristiyano ay meron pa din ganun, namumuhay pa rin sa kadiliman, bagamat nasabi ng mga Kristiyano at mga nag-i-struggle sa buhay, yung paglakad sa Panginoon. At isa sa mahirap ngayon ay paano natin o paano mo ma-identify ang isang Kristiyano at hindi Kristiyano. So pagka naroon po na ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano ay nagkasama-sama ay mahirap i-identify kung sino po yung mga Kristiyano at non-Christian. So aware po ba tayo sa mga ganong sitwasyon? Napakahirap ng i-identify nga po yung tinatawag na Christian at non-Christian. So isang paalala po ng Apostol Pablo dito po sa aklat ng Efeso 4:17 na kung sa ito yung pakiusap ni Pablo no, yung bagong buhay kay Kristo. So sinasabi po sa Roma 7:15 na kung saan ay sabi po doon na hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip kinakasuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ano po ang mga bagay na ito? Ganito po yung mga likas na Kristiyano sa ngayon at noon. Mga nangyayari noong unang panahon pa man ganito na ang nangyayari. Until now, ganun yung sitwasyon. At naroon pa rin yung lumang pagkatao na sinasabi nga sila yung mga Kristiyano pero nasa luma pa rin pagkatao. Kaya nga ang pagbabago sa ating buhay ay sa ating sarili ay nais po ng sumulat at nais ng Panginoon na hubarin natin yung lumang pagkatao at iwan natin yung dating pamumuhay. So kailangan natin ng pagbabago, no? At malimit kapag ganong usapin ay pumapasok agad sa isipan natin yung tinasabi po sa 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi doon? Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo ay kung nakapag-isa na ang isang tao kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Yan po yung laging pumapasok sa isipan natin at sabi doon wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. So malimit ito yung pumapasok sa ating mga isipan pero sabi nga ay napakahirap ngang i-identify. So ang pakiusap nga po ni Pablo, gaya po sa sinasabi po sa Galatia chapter 5 verse 16 to 17 na kung may binabanggit po si Apostol Pablo bago po tayo pumunta doon sa Efeso, anuhan muna natin yung Galatians chapter 5 verse 16 to 17 ay sabi po doon at sabi po dito, sabi sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So ito yung paalala, no? Magkalaban ang dalawang ito kaya't napipigilan kayong gumawa o paggawa ng nais nating gawin tungkol sa Panginoon. So paano nga ba natin maiiwan o paano natin matatalikuran yung lumang pagkatao natin? So ito po yung mga bagay. May 3 bagay lang po na naisipaalala po ang Panginoon sa ating lahat, no?
At sabi po doon sa verse 1 pa lang na sinasabi po sa chapter 4, kaya't ako, sabi po dito, sabi ni Apostol Pablo, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng gaya ng nararapat na tinawag ng Diyos. Ibig sabihin po, ito yung unang bagay na paano natin matatalikuran o matatalikdan ang tinatawag na lumang pagkatao. Na dapat maalala po natin yung bilang tinawag o nararapat na tinawag ng Diyos. So po yung unang bagay na we need to live bilang mga tinawag ng Diyos. So kung kayo po ay tinawag ng Diyos, ang paalala po dito na nakikiusap si Apostol Pablo na mamuhay kayo gaya ng nararapat na tinawag ng Diyos. So pag tinabing tinawag ng Diyos ay mga binanggit po doon, no? Sabi po ng verse 17 to 19. Sabi po dito sa verse 17, sa pangalan ng Panginoong Hesus, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Paalala, huwag kayong mamuhay gaya ng hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So ito po yung paalala, no? Sabi pa dito, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So marahil yung mga pagkakataong to sa Efeso ay talagang dumaranas at may mga gumagawa ng mga mananampalataya pa rin na sinasabi ay sila'y mananampalataya pero naroon pa rin sa buhay na sabi nga ay masasabi na hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga napakahirap i-identify ang Christian at non-Christian sa kasalukuyan ngayon. So mga bagay po na dapat ma-identify na kapag ka ikaw ay namumuhay at bilang tinawag, sabi diyan na dapat po ay dapat nag-aaral ka ng salita ng Diyos dahil dapat ang sabi po sa 2 Timothy, ikalawang Timoteo 3:17 na kung saan ay napakahalaga ba na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi po dun sa verse 17 ay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, ang ganda po ng tagubilin, no, na dapat po talaga ang mga lingkod ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po yung paalala sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. No? Ano pa yung mga bagay dapat meron ka ding intimate relationship sa Diyos. Hindi lang basta natin kilala ang Diyos, hindi lang basta tayo naglilingkod sa Diyos, kundi meron tayong intimate relationship. Pag sinabing intimate relationship, talagang mayroon kang malalim na kaugnayan sa Panginoon. At pangatlo din na masasabi natin na bilang mga tinawag ng Diyos ay kailangan willing tayong mag-suffer kasama ni Kristo, no. Maraming tao na hindi makapamuhay bilang mga tinawag ay yung tawag no na hindi kayang mag-suffer sa Panginoon, yung kagaya ng Panginoon, kagaya ni Apostol Pablo na may sinasabi po kaya po yung sinabi po din sa verse 1 ng kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat. Kayo'y maging mapagkumbaba. Mga bagay na ito'y dapat ay tayo ay nakikita po ang mga karakter sa ating buhay na iyan. Kaya sabi po dun sa yung karakter na bilang mga tinawag ng Diyos, ang verse 2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So mga bagay na nagpapaalala sa atin na ang karakter ay dapat nakikita sa atin bilang mga tinawag ng Diyos. At isang bagay po na naipapractice natin nga itong magpakumbaba, ito yung karakter na dapat nakikita po sa atin. So ano po yung pakikiusap ni Pablo bilang mga hinirang sa Efeso at sa kasalukuyan ngayon? Sabi doon ay, kaya ako na isang bilanggo dahil kay Kristo
nakikiusap ako sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat na tinawag ng Diyos. So kung tayo sabi nga ay, kung tayo nga ay namumuhay na kung tayo namumuhay pa sa ganitong pag-uugali o pamumuhay ay nakakahiya lang na makita sa atin, no? Nadadamay pati yung ating pamilya pagka tayo namumuhay pa rin sa ganitong buhay. At nadadamay nga po yung ating pamilya kasama ng ating sambayanan sa Diyos, sa iglesia, tuwing makikita sa atin ang masamang ugali, no? Kaya itong paalala sa atin, mamuhay kayo maging mapagkumbaba, mahinahon, matyaga. So, yan po yung mga bagay na yung karakter ng Diyos na makikita sa atin. Marapat-lapa, kaya ang pakiusap ni Pablo, talikuran natin ang mga ito para tayo makapamuhay ng tama na siyang kalugod-lugod. Ito yung kalugod-lugod sa Diyos. Mamuhay bilang mga tinawag. So, ito po yung unang bagay, no? Mamuhay tayo bilang mga tinawag ng Diyos. Mamuhay bilang mga tinawag ng Diyos. At sabi po sa ikalawa, na bagay dito na may alisin at itakwil ang mga lumang pagkatao. Kung tayo po ay nasa lumang pagkatao natin at masasabi natin na naroon pa rin tayo, ay hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na makasunod. Sabi diyan, alisin ang lumang pagkatao o yung sariling buhay natin, sa sariling pagkatao natin, yung ating lumang pagkatao ay alisin natin. Kaya po sinasabi po dito sa verse 20 to 21, sabi dito, hindi ganyan ang natutunan ninyo. So sabi nga, kung matagal ka na nga rin Kristiyano, marahil ay marami na po tayong kaalaman tungkol sa mali at tama. Kaya minsan ay akala natin tama yung mga ginagawa natin, yung pala ay meron na tayong tinatawag na tama sa kaisipan. So sabi po dito ni Pablo sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ito po yung sabi ni Paul. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano pa? Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. So ito po yung napakatinding habilin, no? Yung matindi yung dahil sa masamang pagnanasa. So nawa ang paalala po sa atin, ito po yung iiwan natin, yung mga bagay na paano natin maiiwan yung ating lumang pagkatao ay mamuhay bilang mga tinawag ng Diyos. Kung alam natin sa sarili natin na tinawag tayo, mamuhay tayo bilang mga tinawag ni Kristo. Ano yung mga bagay na dapat natin? Nag-aaral na kanyang salita, may intimate relationship tayo sa Panginoon, at ano pa yung mga bagay na yon? Dapat po ay willing tayo at talagang tayo nakikibahagi sa hirap ni Kristo, no? So, pangalawa nga po ay dapat po ay alisin natin at itakwil ang luma nating pagkatao o yung ating lumang sarili. Itakwil natin. So, napakabigat po na itatakwil natin ating sarili. Yung idinideny natin ang ating sarili. May sinasabi po sa Matthew 16:24 na pagsunod natin sa Panginoon ay isang bagay po na dapat natin ginagawa, yung itatakwil natin ating sarili. Ano sabi po doon? Kung nais natin sumunod at itakwil natin ang ating sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Panginoon. So, ang pagsunod sa Panginoon ay talagang itatakwil natin ang ating sarili. At yung pangatlo po na bagay po na matututunan natin dito sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 23, kung saan yung ikatlo ay ituon natin. Ito yung bagay na minsan na out of focus tayo, no, sa mga bagay sa mundong ito na may tagubilin pa rin ang Apostol Pablo na dapat nga po na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa napakahirap na mga bagay na minsan ay na ko-compromise tayo sa takbo ng mundong ito, no.
So, ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ano sabi po to? Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang nararapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong, sabi po dito, huwag kayong makikiayon o makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos ang pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ang bagay na ito ay paalala sa ating lahat na hindi lang po sa inyo kundi sa akin. Lahat na tinasabi na tinawag tayo ng Diyos ay marapat lamang na mamuhay tayo bilang mga tinawag ng Diyos. At yung pangalawa, alisin at itakwil yung mga lumang pagkatao natin sa ating buhay. Kung anong buhay tayo na nakita natin na nasa luma pa tayong pagkatao, alisin natin yan. At hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan, sa ating kahinaan. So, yung pangatlo po, ituon natin ang ating mga isip sa spiritual na bagay. Ito po yung maraming, dahil nga nako-compromise tayo sa takbo ng mundong ito, na na-out of focus tayo, na minsan hindi na sa mga spiritual na bagay tayo nakaka-focus. Ang mga spiritual na bagay, ito po yung kalooban ng Diyos at malaman natin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga po doon sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi doon ay Romans 12:2, huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. So, kaya nga, ang sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, ako'y nakikiusap. So, ano po yung ikatlong bagay na nais ng Panginoon sa atin? Kailangan iset natin yung ating mga pag-iisip o set your mind on spiritual thing. Ano nga ba yung mga spiritual thing na to? Ang sabi po sa verse 23 ng ating teksto ay sabi po dito, 23, sabi dito ay magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat nyo isuot ay ang bagong pagkatao nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, yan po yung tagubilin sa atin na dapat po ay namumuhay tayo sa katotohanan. Sabi sa verse 25, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan yung kayo magkasala. Ito yung mga bagay na tagubilin sa atin. Kung tayo ay, sabi nga, ay nakaset yung ating mind sa spiritual thing, ang mga bagay na ito wala na po sa atin. Amen. Dapat po wala na. Ano pa yung mga bagay? Yung mga bagay na minsan ay dapat natin gawin. Ito yung mga ilang bagay na nangyayari sa atin, sa paligid. Kahit Kristiyano na nga tayo, ay naroon pa rin tayo. Kaya nga ang mahalaga, surround yourself sa mga good people o yung good community na napakahirap. Dahil sa ganon, nako-compromise po tayo. Mga bagay na pag-iisip ng negatibo sa ating kapwa, yan yung mga bagay na masasabi ba natin ito'y spiritual na bagay na namumuhay tayo sa spiritual thing. Yung pagtatanim ng galit o sama ng loob, pagiging madamot, sakim, mga ilang bagay lang po yan. O madalas mainggit sa kapwa, pagka yung ang kapwa ay umaasenso, parang naiinggit pa tayo. Pagkos dapat ay ipagpasalamat sa Diyos. Buti pa yung aking kapwa, gano'n, salamat sa Diyos, pinagpapala. O yung paninira sa iba, isang bagay po yan, no, na dapat ay wala po tayo. Pagiging walang pakialam sa iba o sa kapwa. So, ito po yung mga halimbawa na magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At sabi pa dito sa verse 25, dahil dito itakwil na natin ang mga pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. So, ito po yung pangatlong bagay na itutuon natin yung ating mga isip sa mga spiritual na bagay. So, yun po yung tagubili ni Pablo sa ating lahat sa umagang ito. At sabi po dito sa aking pagtatapos, ito nga yung Colossians chapter 3 na kung paano tayo makakatuon sa panglangit
na bagay. Sabi po ng Apostol Pablo sa Colossians chapter 1, yamang binuhay muli kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Ano pa? Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan. Ang mga bagay na panlangit, ang isipin ninyo, hindi ang mga bagay na nasa lupa, sapagkat namatay na kayo. So pag tayo ay naroon na, iniisip na natin yung panlangit, ay itutuon na natin yung mga bagay na panlangit na kinaroroonan ng ating Panginoong Hesus. Minsan ay nako-compromise nga tayo. Maraming mga Kristiyano ay nako-compromise sa mga bagay na dapat ay ituon na lang natin ang mga bagay na panlangit. Ito po yung isang bagay na paano natin matatalikdan yung lumang pagkatao. Unang bagay po ay mamuhay tayo bilang mga tinawag ng Diyos. Kapatid ko, ikay tinawag, mamuhay tayo bilang tinawag ka ng Panginoon. Bilang tinawag tayo ng Panginoon. At yung pangalawa, alisin natin at itakwil natin yung mga lumang pagkatao natin na meron tayo, hilingin natin sa Diyos na maalis po natin yung mga bagay. Yung pangatlo, ituon natin ang ating mga isip sa mga spiritual na bagay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At nais ko po tayong manalangin. Tayo po'y manalangin. Purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat sa kanyang salita. Hallelujah. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay Lord na napakabuti mo at mabiyaya at dakila sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagbibigay muli ng pagkakataon na ang iyong mga salita ay aming pagbulay-bulayan. At salamat sa paalala mo na ang mga bagay na ito ay nagpapakita na may nais ka sa aming buhay gawin. At nais mo na matalikuran po namin yung aming lumang pagkatao at mamuhay kami sa bagong pagkatao. At kailangan namin ng pagbabago. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga kahinaan po namin, Panginoon, na sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na mamuhay kami bilang mga tinawag mo. At nais mo rin po na alisin at itakwil namin yung mga luma namin pagkatao, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, na nakakasiyasat nito sa aming buhay. Tulungan mo po kami. Salamat, Panginoon. At ituon namin, Panginoon, lagi ang aming maisipan sa mga spiritual na bagay, Panginoon. Dahil sa ganitong paraan, Panginoon, ay ito yung kalooban mo at ito yung nakakalugod sa iyo. Kaya Lord, salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat tagapakinig at naaabot ng live na ito. Kayo po ang magpala sa kanila. At ako po ay dumadalangin din po sa mga magtatrabaho, sa mga sakit, Lord. Kayo po ang umabot sa kanila at patuloy na maranasan ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas sa amin at patuloy na nagpapaalala po sa amin. Kaya Lord, salamat po. Samahan niyo po kami at maging mabunga po ang maghapong ito sa aming buhay, O God. Salamat po. Pagpalain niyo po ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat at muli, isang pinagpalang umaga po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat.